Super June Baring. Biyernes sa gabi, pitsa 19 na mga kapuso ning bulan sa Hunyo tuig 2020. Welcome sa atong matagabiing tulumanon ang Saksi! Laing hugna sa atong tulumanon mga kapuso nga mahatod kaninyo sa dugang balitang dapat ninyong masayran. Saksi! Tinatamaglangan niya karon ang mga nagunang impormasyon nga atong tutukan sa atong panag-uban karong gabi una. Una sa atong mga balitang lokal, kapuso. Dini sa atong dakbayan sa Davao. Super Brian, kalihog, mga muparada nga mga sakyanan sa lugar nga gitagana alang sa bicycle lane. Pamultahon sa City Transport Traffic Management Office mga kapuso. Dapat lang kay daghantag nakita mga sakyanan nga naa nagparada sa bicycle lane mga kapuso. Wa gid sila naguna-una nga usa ka na ka lugar nga gitagana para sa mga bisikleta, giparkingan pa mga way batasan klaseng mga tao mga kapuso. Sudugang katikaran niya na ato ng siren karon taod-taod. Kanhi sundalo sa Philippine Army nadakpan gumikan sa illegal nga droga. Samtang duna kunoy ikapito nga kaso sa COVID-19 natala karon dito sa Davao de Oro. Buy and sell portal alang sa mga mag-uuma o mananagat gilusad sa Mindanao Development Authority Conmenda. Dunay tulo ka mga individual nadakpan sa naglahing drug bust operation usab sa Philippine Drug Enforcement Agency dinhi sa atong Rehiyon 11. Samtang 209 ka mga beneficiaryo sa Social Amelioration Program nadakpan. Nga naman, kaduha midawat sa ilahang benepisyo mga kapuso. Dito ka na hinuon na hitabo sa Region 12. So, gidakop kay kaduha sila ni dawat. Wa pagani second trans ni dawat nag-ikaduha mga kapuso. Pastilan. Kana siguro gunaiban sa mga barangay officials aron bahin-bahinon nila ang ilang nadawat nga kwarta mga kapuso. Kaagay mga taong wagi po angod. Sudugang katikaran niya na niya sa atong balitang lokal. Sa balitang nasyonal mga kapuso. Nindot ni nga balita Super Brian. Ang nasod Pilipinas plano nga moapil na sa gihimong clinical trial sa COVID-19 vaccine nga gidevelop karon dito sa Oxford University sa United Kingdom. Duha na ka klaseng tambal mga kapuso. Mo ni atong giniskutan katong di katong sa tong klaseng tambal. Nga gidevelop karon dito sa United Kingdom. So, ato nang hiskutan karon taod-taod. Pero, kini pahimangno nga dili una muhimo taog lakang aron mupalit aron gamiton kining nasing nga mga tambal pagontra sa COVID tungod kay wa pay official nga advisory gikan sa atong health department mga kapuso. So, bot pasabot medyo naanay nakita nga tambal karon o positibo kini mga kapuso nga makahatag og alibyo sa COVID-19. Unsa kini siya ato nang sumayon karon taod-taod sa atong tulumanon mga kapuso. Samtang term sharing deal nila ni House Speaker Alan Peter Cayetano o Congressman Alan Velasco dili na kinahanglang hiskutan o dili pa kinahanglang hiskutan karong panahona. Ngano? Gumikan kay nagatubang og dakong problema karon ang atong nasod kining COVID-19 pandemic mga kapuso.
Sa ako tanaw, dili na angayang ilisan pa si Alan Peter Cayetano isip Speaker of the House. Kaya kung iilis ni mo na si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco, basin unya magkamamo ang Kongreso mga kapuso. Kay yun sa informasyon, dili kuno kamao si Velasco mga kapuso. Ambot kung tinuod ba pud kaha. Pero basin magkamamo ang sitwasyon og mausab ang liderato mga kapuso sa Kongreso karong panahona. Samtang Philippine Health Insurance President Ricardo Morales giakusahan si Harry Roque nga mao kuno ang nagpaluyo sa pagpatanggal kaniya isip presidente sa PhilHealth. Ang problema kuno ni Roque buot-buot siya nga di man siya presidente sa nasod mga kapuso. Mao pod kini si Harry Roque, abi nimo presidential spokesman na siya, mura na pud siya presidente, pamati na siya kaay karong panahon mga kapuso. Kumo kay gibalik siya si presidential spokesperson, mura na siya sikin sa mga kapuso. Katubitang advisor sa Task Force COVID nga si Dr. Liatson, sila man pud ang nasa likod sa pagpatanggal ni ato mga kapuso. Pero sa dihang gibulgar kini ni Dr. Liatson, tudo pang himakak ang pandamay nga bading mga kapuso. Ay, Ginoo ko. Pamati na karon si Roque karong panahon mga kapuso. Ang ato lamang diha nga basin unya gumikan kang Roque mga kapuso, masira ang imahe sa atong presidente tungod kay medyo pamati na kayo ang presidential spokesperson karong panahon mga kapuso. By the way, ang dugang katikaran niya na sa away karon ni PhilHealth President Ricardo Morales o Presidential Spokesperson Harry Roque, ato na hatagag pagtagad kung doon na tayo panahon din sa atong tulumanon karong gabi una. Sa balitang internasyonal mga kapuso, US Secretary of State Mike Pompeo gitawag nga traidor og bakakon si kanhi National Security Advisor John Bolton. Human nga gibulgar nini ang matud pa pakigsabwatan ni US President Donald Trump ngadto sa China aron lamang mudaog sa iyang re-election karong tuiga mga kapuso. Now, si Mike Pompeo pasip-sip yun na kang Donald Trump. No? Dili man siya kanhi ang Secretary of State, pero sa diyang nagpasip-sip siyang Donald Trump, nahimo siyang Secretary of State mga kapuso. Karon sa mga ginahimo ni Donald Trump, pasikrito nga wa siya nakaangay, pero karon mga kapuso nga gihimo siyang Secretary of State, pasip-sip niya siyang maayo. So, dunay gibulgar karon ang kanhi National Security Advisor kalabot sa mga anomalya o mga kapalpakan ni Donald Trump. Gani sa nakuha natong informasyon, gisulti pa sa kanhi National Advisor o Security Advisor sa Amerika nga si John Bolton nga si Donald Trump dili kuno fit nga mahimong presidente sa Amerika. Tanawa karon di nagkagumot ng Amerika mga kapuso. Wa pa naayo og atiman ang problema sa coronavirus sa Amerika. Nagkaanam kataas, naguna karon ang Amerika mga kapuso sa ihap sa mga casualties sa COVID-19. Pero si Donald Trump ambot kung unsa iyang gihimo, muragway gihimo mga kapuso ang mga rekomendasyon sa mga health experts iyang ginasupak usab mga kapuso. Ungoy-ungoy ning presidente sa United States. So karon ug unsa ang dugang katikaran ug unsay sangputanan nining mga gipambulgar karon sa mga kanhi kaalyado ni Donald Trump, sundan tana mga kapuso pinagi sa atong mga balitang international. Ug sa atong sports balita, ang kanhi boxing champion nga si Keith Thurman katubatong gikulatan ni Manny Pacquiao o giilugan og bakos mga kapuso, gustong makigrimas karon kang Senador Manny Pacquiao kay gusto niyang bawion ang bakos nga nakuha ni Manny Pacquiao gikan kaniya. Kung na siya gikulata, makigrimas na siya, magpakulata siguro siya usab mga kapuso. By the way, kung unsa ang resulta sa hagit nga rematch ni Keith Thurman batok kang Senador Manny Pacquiao,
atong atangan usab ang development niya na mga kapuso. Kadto mo'y nagunang mga informasyon nga atong tutukan sa atong tulumanon karong gabi una. Ang detalye nini hulata kay subayon tana sa atong pagbalik mga kapuso uban ang pagpaminaw sa mga report sa atong mga patrol reporters. Kini uman lamang ning pipila ka mga pahibalo mga kapuso. Ang mga pahibalo ihatod ka nato ni Super Brian Prias. Super Brian, okay, pasok. Nakaangko ng infection mo human mga anak si Shalani Viray. Nag-ato din sa doktor, iya may ginisita, nag-antibiotic kay, lala naman siya kay, hubag naman siya ang ovary. May sakit, okay siya. So, every time yung mag-inom ko panyawan, nawala siya ba, mag-aangton, makarest ko. 3 times a day kita lang kinainom, pero tagpo ka kapsol. Nakita ko na kung effective siya, mas kina ko gibati wala. Pinintindog mo panyawan. Pinagi sa Sen Panyawan, naulian si Shalani Viray sa infection. Maukanay gahom sa Sen Panyawan Capsule Plus. Pahibalo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol, gihimo ng kapsul para mas epektibo. Gisagulan kini og luyang dilaw ug mangustin. Tulo ka klaseng herbal nga gituyo pagsagol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, taas og kolesterol, ulcer, cancer, ubo ug uban pang mga sakit. Atong paminawon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule og nanghaplas sa gabon haplas oil. Ako si Ruben Cañete o sa tricycle driver. Inig kahapon sakit akong kalawasan. Nakabati ko sa radyo aning gabon haplas oil. Akong gisulayan nindot akong pamati. Nawala ang panakit sa akong kalawasan. Naginumpod ko og gabon herbal capsule. Nawala ang panakit sa akong puson. Dili na sakit ipangihi. Ang gabon haplas oil o gabon herbal capsule radyod ang nakaayos sa akong sakit. Dili ko magtestimony kung dili ni tinuod. Ang gabon herbal capsule ug gabon haplas oil mapalit sa tanang butika. Ilang selebrasyon ang ating nalampasan, kay rami sa atin nabitin ang kaarawan, pati ang Mother's Day nadaan lang. Hindi natin na-celebrate ng sama-sama, pero heto na tayo, nagkakaisa pa rin. Panatag ang loob na ito'y lilipas din. Magse-celebrate din tayo ng sabay-sabay. Kung magkaisa tiyak ang tagumpay, magse-celebrate din tayo ng sama-sama. Isang tagay muna sa samahang tunay. Emperador Light, gawin mong light. Drink responsibly. Ang sayong na detection sa mga simptomas sa stomach ulcer ug ang pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule mapuslanon kayo aron paglikay sa mga complications. Sama sa gibuhat ni Ginoong Mark Anthony Butaya, 24-year-old gikan sa Santo Niño, Bulusan, Bangkal, ning atong syudad sa Davao. Kaniadto magsukaha sa matagi kayon nga musiawang ang ulcer, pero dako ang iyang pagpasalamat kay sa iyang pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule, milurang na ang iyang ulcer. Maluya, tapos dugay ko butumon, usay magkasakit-sakit akong tiyan, ulcer, nagsiyog suka, tagabuntag. Suka ni Teko sa Shane Herbal Capsule. Every nasa tamang oras ako nakakaon, di na masakit akong tiyan, hinsog na akong lawas, di na nagaluya, di na masuka. Suka nakatekog sa Shane. Masalamat yun ko, nai-alibyo. Ang Shane Hair Plus Capsule, mapalit sa tarang farmasya sa inyong lugar. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Cancer, usa ka pinakadelikado og mamatay og kahadlukay nga sakit. Good news! Halos 2 na kamilyon nga mga kaso sa mamatay sa sakit nga cancer ang atong likayan kung naatay saktong pundo nga vitamin D3 level sa atong dugo. Husa, mag-Life Extension Vitamin D3 na ta! Ang rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors karon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Ang nagkadaiyang organo sa immune system mao ang responsable pagpanalipod sa lawas gikan sa parasitic, bacterial, viral, fungal infection o tumor cells. Busa paliguna ang imong immune system pinaagi sa pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule. Ania si Dr. Emmanuel Maning Rivera, Hospital Director ug Doctor of Medicine nga nagatumar sa Shane Hair Plus Capsule kada adlaw. Ang immune system gidisenyo isip depensa batok sa milyones nga mga bakterya, microbes, viruses, toxins ug parasite. Sa laktod nga pagasulti, ang immune system mao ang sundalo og tigpanalipod sa atong lawas aron dili kita dali masakit. Mao nga ako si Dr. Emmanuel Maning Rivera, may saligayod sa Shane Hair Plus Capsule, ang pinakamaayo
kayo, pinaka-epektibo, walay lain. Ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Ako si Sterling T. Plaza, Bicentenary Malaybalay City. Isa ko ka testa coordinator. Miinom kong Meganox, kaya dako kay siya tabang sa kwa. Tivjud ang Meganox, dako di siya nakatabang sa kwa. Attention Visayas and Mindanao. Ang Meganox doon na duha ka packaging, green ang color ug brown ang color. Ayaw ka mo katingala kay duha ka versions ang naasoy nga Meganox food supplement. Pahibalugi ka ni Dr. Gordon Torres, ang exclusive distributor Meganox Philippines. Pahibalo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol, gihimo ng kapsul para mas epektibo. Gisagulan kini og luyang dilaw ug mangustin. Tulo ka klaseng herbal nga gituyo pagsagol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, taas og kolesterol, ulcer, cancer, ubo ug uban pang mga sakit. Atong paminawon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule og nanghaplas sa gabon haplas oil. Ako si Susitlo Franco, nagpuyo ko sa Tigato, Davao City. Doon ako isis sa akong duha ka paa og ako kining giimnan og gabon herbal capsule og haplasan ako og gabon haplas oil og naayo kini. Ang gabon herbal capsule ug gabon haplas oil mapalit sa tanang butika. Super Radyo on board. Saksi Super June Baring. Okay, balik ta kapuso samtang dunatay 11 minutos ang nahibilin una kita mudangat sa ika-alas 9 sa atong tulumanon karong gabi una. Saksi! Usa ka maanindot nga balita ang atong nasagap karong gabi una mga kapuso. Pero dili na ko ni konfirmahon kung mao na bagyud kini. Kini may kalabutan sa dugay na natong gipaabot nga tambal para sa COVID-19. Sa informasyon nga ato nadawat mga kapuso, karon lamang gabi, plano na karon sa atong nasod Pilipinas nga moapil sa gipahigayon nga clinical trial sa COVID-19 vaccine nga gina-develop karon sa Oxford University dito sa United Kingdom. But pasabot mga kapuso nga may paabot na og interest ang gobyerno sa nasod Pilipinas sa padayong clinical trial sa COVID-19 vaccine nga gidevelop karon sa United Kingdom. Kini ang gikonperma mismo ni Philippine Ambassador to London, Antonio Lagdameo. Nga diin, matod pa sa atong Philippine Ambassador, tumong og katayuan sa clinical trial aron mahibal-an gyud sa atong nasod kung luwas ba og aduna bay bisa ang nasoy nga bakuna pangontra sa COVID-19 mga kapuso. Now, migawas kining pamahayag sa atong Philippine Ambassador to London karon lamang gabiyo na mga kapuso. Human nga misugot na ang mga pharmaceutical company o ang pharmaceutical company nga AstraZeneca nga mag-supply sa tibuok Europa sa mukabat sa 400 million doses sa Oxford COVID-19 vaccine nga gikatakda nga sugdan ang delivery sa katapusan ning tuig 2020. O, murag nindot kini mga kapuso, kung doon na i-delivery, mao na gid siguro kini. Now, ang nasoy nga kumpanya, no, matod pa aduna nay kasabutan karon sa gobyerno sa United Kingdom, United States of America, o uban pang mga organisasyon sa tibuok kalibutan. O kung moapil ang nasod Pilipinas, apil lagi taniya na mga kapuso. No? So diadtong milabay nga bulan, gipahibalo sa Oxford University nga naa na sa phase 2/3 clinical trial ang bakuna og ila na kining na testingan
sa mukabat sa 10,000 ka mga pasyente mga kapuso. Now, unsa kining nasi nga bakuna? Base sa informasyon nga gipagawas karon lamang adlaw sa World Health Organization, positibo ang WHO nga may responde nga ipagawas na mga kapuso og Super Brian ang research nga ilang gihimo nga nagpakita nga ang bakuna nga gitawag kini do ato na ning giiskutan sa milabay natong programa, dexamethasone, available na daig kining nasoy nga tambal sa market karon. Available nga steroid mga kapuso nga matud pa sa informasyon sa World Health Organization can be life-saving for patients who are critically ill with COVID-19. Bot pasabot nga makasalbar kini sa mga pasyente nga naapektuhan sa coronavirus 19 mga kapuso. Sumatod pa sa WHO, breakthrough kini mga kapuso ug maupog kini ang pamahayag sa gobyerno sa United Kingdom nga ilang gitawag og great news. Ug matod pa sa WHO, sa tinuod lang, breaking news kini alang sa atong mga kaigsunang apektado sa COVID-19. No? So karon ang gobyerno sa Pilipinas gusto nang maapil. Pero ang Department of Health mga kapuso, no, medyo nag-alanganin pa. But lang oy nga naman yung Department of Health, mao siguro nang inimbestigahan mga kapuso tungod sa daghang anomalya nga murag ang kining mga tambal nga girekomenda dili sila gustong maaprubahan tungod kay basin doon na po sila sariling tambal nga pwedeng irekomenda para ilang mapangwartahan. Ana siguro ako'y igong basyanan na mga kapuso, pero ngano man dili mo kooperar ang Department of Health. Gani karon base sa informasyon nga tunadawat mga kapuso, kining pabunan antiviral injection pod nga diin medyo na ay kalambuan pod niining nasing vaccine ang di nila hatagan og igong pagtagad nga ato man na diri sa atong nasod Pilipinas. Pero karon mga kapuso, naapay mga tambal nga ato hatagag pagtagad, no? Kay ato ning gihatagan gyud igong pagtagad karon panahon na kay karon migawas mitumaw kini mga informasyon. Although nga dili pa ni konfirmado kay matud par sa Department of Health, dili pa sila mo confirm unsa ka tinuod nga makahatag ginig alibyo sa COVID-19 kining nasi nga mga tambal. So dugang paghiskot na ng mga kapuha karon taon-taon ato sang paminawon ang report karon ni Super Rodel Natad, no, pahimangno sa atong mga kaigsunang Davao-inyo, no, dinhi sa atong dakbayan sa Davao doon na bike lane. Bot pasabot agianan sa mga nagbisikleta. Kay daghang karon na bisikleta ng mga kapuso gumikan ining problema karon, mahal ng pamasahe, mahal ng gasolina, unya gahuot pang trapiko mga kapuso, kulang pasakyanan, so kadaghanan nagbisita. Pero ang bike lane nagitagana para sa mga bicycle mga kapuso, ginaparkingan man sa mga taong way puangod, mga taong walay batasan, mga taong dili way disiplina mga kapuso. So aron nga si tawagan kining madisiplina ning mga malapason ining nasing kaliukan, pamultahon na sa City Transport Traffic Management Office ang mga violators. Yang konfirmasyon sa report, Super Rodel Natad sa detalye, pasok na. Kining balita gihatod kaninyo sa Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Kining balita gidalit kanato sa Calabo Herbal Product. Super Rodel Natad.
Yes, Super June, dili ko nung magpanuko ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa ngaisuhan og citation na ticket ang bisang kinsa nga illegal nga mo parada sa gitagana nga bicycle lane dinhi sa syudad. So wala pa ni Junicio Abude, ang chief sa CDTMO nga usa ka violation ang pagpark sa gitaganang bike lane dinhi sa syudad kay ilawom sa ordinansa nga naduso sa Wanaston sa ilabi na sab nga ang mga bike lane nahimutang kini sa National Highway hinungdan na kinahanglan istriktong ipatuman ang balaod trapiko sa mga lugar. Oy, pabor. Ni Abudi, magkonekta ang bike lane sa Central Business District sa syudad gikan kini diha sa may MacArthur Highway og Quimpo Boulevard Rotonda padulong na sa Quezon Boulevard, Leon Garcia Agdao, Rafael Castillo, Alcantara, JP Laurel Avenue, Cabagyo, Rojas Avenue, Dakudao, F. Torres Street, G.E. Torres o Sandawa kaniadto, Maa, Petson ko na kining Magallanes, San Pedro og CM Recto o Mas Maila nga Claveria Street. Kana violation gina siya kay naaman sa atong ordinan nga bawal ang mga sakyanan nga moparada sa naay bike lane. Unya especially nga halos tanan diri sa atong gikuan is National Highway. Bawal ang magparada sa National Highway. Samot na nga nanatay bike lane. So samot ang pag-enforce na to. So kung nga may mga sakyanan, mga motor vehicle nga magparada diha sa bike lane, automatic na siya. Violation na siya, general provision na siya. Tipik sa pamahayagan ni retired Colonel Junicio Abude, ang chief sa City Transport and Traffic Management Office din sa syudad. Kanduman, una nang gimanduan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang City TMO nga magtugana og bike lane din sa syudad dinikan kay mamahimo ng kabahin sa matang sa transportasyon ang pagbike karong new normal. Okay, Rodel. Yes. Kini bang ilahang pagpatuman ni ana wala bay pabor-pabor? Wala, Super June, kay ang kini nga pagpatungan, actually ang balaod nato traffic code na amang yun na siya, pero naamgya po yung mga gaygulo kini bahad pa lang daan alang sa king padayon gihapon nga gapark. Actually ang Special Operations Unit under sa City TMO padayon gihapon, Super June. Aduna sila yung mga lugar, for example dinhi sa may Quimpo Boulevard gipahigag operasyon apan pagkaugma bubalik na pod, and sayod ta dako ang Davao City og ilabi na kining sentro nga bahin ang ginabalik-balikan. So ang hanyo sa atong chief sa City TMO disiplina alang sa atong mga drivers ingon man sa atuang mga motorista. Nangutana ko ana tungod kay nag-viral man gud sa social media katong sakyanan sa usa ka television station. Kita man gyud kaayo to nga dihagid sa tungas bike lane gi-parking. Di ba? Unya kung katong parking ko usab, basin unya mo sir, oy. Ano ba? Wa kay pabor-pabor. So Rodel. Dapat way pabor-pabor o kita mismo bisang nasa media mosunod pud ta sa June bisang ka man cover ta. Di ta magpabuyag. Kaya naimbestigahan na bas Kongreso nga nagpabuyag, nga karon magpabuyag pa, naluko na. Sige, go ahead, Super Rodel. Yes, Super June. Mutamod yun ta, way pili kitang tanan o disiplina angay natong batunan. Kaya sa report, ako si Super Rodel na ta, DXGM Super Radio 11.25. Kini ang balita. Super Rodel Nathan! Kining balita gihatod kaninyo sa Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Kining balita gidalit kanato sa Calabo Herbal Products. Saksi! Salamat, Super Rodel Nathan. Nangutana lang ko kay nag-viral manggod sa social media tong sakyanan sa usa ka TV station giparking sa bike lane sa lugar nga para sa bike lane mga kapuso. Wapon lagi una-una og tan-aw nga ilang giparkingan, di gyud dapat parkingan mga kapuso. Astilan Ginoo. So manginaot ta nga ang balaod, kung balaod ipatuman walay pabor-pabor gyud mga kapuso. Okay, balikan nato tong bakuna para sa COVID-19. Breakthrough sa matud pa sa United Kingdom. Great news matud pa sa World Health Organization. Unsa kining mga tambal nga ila karong gina-develop mga kapuso. Nag-una niini
ang dexamethasone. Kining dexamethasone matud pa sa WHO usa kini ka anti-inflammatory corticosteroid mga kapuso nga diin makatabang kini sa pagpalig-on sa immune system. Ang imong immune system pag naka-intake ka o gibakunahan ka nining dexamethasone matud pa maging stable ang imong immune system og molikay avoid inflammation sa bisan unsa nga organs mga kapuso. Statement kana sa World Health Organization. Naapay laing tambal karon na gitawag kini nila o ginganlan kini nila og procaine. Mura mag cocaine. Pero procaine ang ilang tawag mga kapuso. Anesthetic kining klase nga tambal na mag-produce og alcohol sulod sa human body nga mupatay sa tanang mga virus nga mosulod sa imong lawas mga kapuso. Tiaw mo na. So, but pasabot, kung tinuod man lang gani ni mga kapuso, hapit na gayod ma-produce ang tambal pangontra sa COVID-19. So, mao ni mga kapuso nga ato kining giatangan. Pero ang Department of Health, base sa gipagawas nga mamahayag mga kapuso, kay doon na po yung mga tambal karon nga nanggawas. No? Matod pa sa DOH mga kapuso, hinahinay sa paggamit niining mga tambal nga gina-develop o pahigayon ang trial pangontra sa COVID-19. Mao ni ang pahimangno karon dili na Department of Health, ang Department of Science and Technology kon DOST. Kay doon na po'y tambal nga mikuan karon mitumaw, kining tambal nga gitawag og melatonin pangontra kuno COVID-19. So sa pamahayag karon ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña na kung pwedeng makatabang kini ngadto sa mga high risk patients na adunay COVID, basin unya doon na po'y medyo setback mga kapuso o unsa ba diha nga may tabo sa pasyente kung kanunay siyang muinom nga way advice gikan sa atong mga health experts. Now, kung atong masayran kining melatonin usa kini ka sleep inducer na mapalit na karon usab sa merkado mga kapuso. So, ang pahimangno karon sa Department of Science and Technology o ilabi na sa Department of Health na kinahanglan adunay advice gikan sa mga doktor kung mag-intake man ta or mo gamit man ta ining nasing nga mga klase sa tambal nga gide-develop karon mga kapuso. So, ato lang hulaton kay sa pinakulang informasyon gikan sa World Health Organization, no? Ang nag-una nga gide-develop karon sa Oxford University dito sa United Kingdom mao ning bakuna nga ilang ginganlan og dexamethasone. Dexamethasone mga kapuso. Ikaduha kining procaine, anesthetic nga klase nga tambal nga mag-produce kuno og alcohol sulod sa human body nga mopatay sa tanang virus mga kapuso nga mosulod sa lawas sa tao. Wow! Punta, mga na mga kapuso para makalihok na takaran kung doon na nagibakuna pangontra COVID karong panahon na. Ay dugang report atong paminahon samtang doon na tayo 7 minutos ng minaway human ang ika alas 9. Tulo ka mga individual dakpan sa panaglahing drug bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea. Super Jason Villacorte sa detalye. Pasok na.
Kining orasa gihatod kaninyo sa Quick Knockdown ina sa fast as 5 seconds. Quick Insect Killer, matindi ang bisa sa murang halaga. Kining balita gidalit kaninyo sa Meganox. Super Jaisal Villacorte. Dakpan ang tulo ka mga individual atol sa gilusad nga malaglaing drug buy-bust operations sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11. Sikop sa mga personal sa PDEA 11 ang usa ka construction worker tungod matod pa sa namaligya kinig illegal nga droga. Gilusad ang drug buy-bust operation pasado alas 3 karong hapon diya sa MacArthur Highway, Barangay 74-A, Davao City. Giilang dinakpan nga si Mark Pama, 31 anyos, usa ka construction worker. Di napalitan kini sa nagapailang pusher buyer og duha ka pakete sa gituang shabu nga mo kantidad ngadto sa 13,600 pesos. Nadakpan na matud pa ang maong suspetsado kaniadtong 2013 tungod gihapon sa paggalambigit niini sa illegal nga droga. Samtang sa pikas bahin ato sa drug buy-bust operation nga gilusad-usab sa PDEA 11 kauban ng Mati City Police Station kagahapong adlaw diya sa may Purok Hillside, Mapansda na Barangay Sains, Mati City, Davao Oriental. Pasado alas 6 sa gabi nadakpan ng usa ka Butch Noelye alias Butch, 43 anyos, usa ka driver residente sa nasampit nga lugar. Napalitan matud pa ang suspetsado sa nagpailang nga pusher buyer ug usa ka pakete sa gituuang shabu ug nakuha sab sa posisyon niini ang duha pa ka malaglaing pakete sa illegal nga droga nga mo kantidad matud pa ngadto sa 15,000 pesos. Sikop usab sa PDEA 11 ang number 1 municipal list at target sa Padada, Davao del Sur. Giila ang tinakpan nga si Ronald Davincinoy alias Botchok, 35 anyos, residente sa Barangay Almendras District, Padada, Davao del Sur. Nagamalampuson ang gipaygayon nga drug buy-bust operation sa mga otoridad ngadto sa suspetsado nga napalitan og tulo ka pakete sa gituuha nga shabu nga magkantidad ngadto sa 15,000 pesos. Mag-atuban matud pa sa kasong paglapas sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga dinakpan. Kana sa report ako si Super Jaisal Villacorte alang sa DXGM Super Radio 11:25. Kini ang balita. Super Jaisal Villacorte. Kining orasa gihatod kaninyo sa Quick Knockdown ina sa fast as 5 seconds. Quick Insect Killer, matindi ang bisa sa murang halaga. Kining balita gidalit kaninyo sa Meganox. Okay, salamat Super Jaisal Villacorte. Saksi! Daghang patag ibalita kaninyo mga kapuso. Standby mo. 10 minutos nang milaway human ang ikalas 9. Pahinomdom sa ta, Super Brian. Una ta magigbalita sa ato mga kaigsunan karong gabiuna. Kining balita gihatod kaninyo sa United Home. Basta vitamins at gamot na sulit, sabi ng mga nanay, United Home. Kining balita gihatod kaninyo sa Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Kining balita gihatod kaninyo sa United Home. Basta vitamins at gamot na sulit, sabi ng mga nanay, United Home. Kining balita gihatod kaninyo sa Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Kining orasa gidalit kanato sa Calabo Herbal Products. Kining orasa gihatod kaninyo sa Quick Knockdown in as fast as 5 seconds. Quick Insect Killer, matindi ang bisa sa murang halaga. Kining orasa gidalit kanato sa MaxVit. Sa MaxVit, nakatres. Kung may tanong ka pa, usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Kining orasa gidalit kanato sa Meganox. Ang oras gihatod kaninyo sa Carbocisteine Solmiox, ang gamot na may ibubuga. Kining orasa gidalit kanato sa Tusaran Forte, laban sa ubot sipon. Ang bilis-bilis. Kining orasa gidalit kanato sa Unilab, nagpapayanihan para sa kalusugan ng bayan. Unilab yan. Shalani Viray, nagka-infeksyon ni tumar sa Sed Panyawan Capsule Plus. Ako din si Shalani Viray, 27 years old. Dito sa Indangan Buang, Davao City. Kuan, pagpanganak matun ako. After 1 month, nagka-infection ko kay wala din na tarong review sa doktor. So, later na naman nahibawan nga nanay, infection na hubag na dyan kaya ang ovary. Nanay, na-advise ako nga mag-inom og panyawan. Sige na mag-inom og panyawan, nawala siya ba? Sed Panyawan Capsule Plus. Love mo ko? Di tayo bagay. Malabo mata mo. Punta tayo EO. EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities and expert eye care. May glasses ka na. See? I see a brighter future with you. Marry me na. EO Executive Optical. Love your eyes.
For a list of open stores nationwide, please visit EO Executive Optical's online website, FB page, and IG page. Love your eyes. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit nga cancer ug makatabang usab sa pag-manage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato nga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro ug epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ganito kahapi ang paghinga kung may Everest Aircon ka with healthy air filter that helps fight air contaminants. In fair, clean talaga ang air. Kaya mag-Everest Aircon na. Everest Aircon. Safe, clean, and healthy air for the family. Sakit sa tiyan, pamaon sa kalawasan, bakul o piang, panuhot, rayuma, sakit sa kabukugan, uban pang balatian, usaray remedyo, makatabang mo alibyo, epektibo sigurado, Kalabo. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment. Dunay 25 ka mga sangkap nga natural herbs. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment. Numero 1 mosquito repellent po ni, makatangtang pudukuto, katul-katul sa pamanit, pinaakan sa insekto, ug daghan pang mga balatian. Dali kaayo mo epekto, pila lang ka minuto, mapati dayon ang remedyo. Alang sa alibyong permanent, mag-Kalabo Plus Herbal Oil Liniment. Kauban sa Kalabo Plus Premium Rub, Kalabo Plus Herbal Capsule, Kalabo Plus Herbal Soap. Ginama o giapod sa Jesser Marketing. Ilang selebrasyon ang ating nalampasan, kay rami sa atin nabitin ang kaarawan, pati ang Mother's Day nagdaan lang. Hindi natin na-celebrate ng sama-sama, pero heto na tayo, nagkakaisa pa rin. Panatag ang loob na ito'y lilipas din. Magse-celebrate din tayo ng sabay-sabay, kung magkaisa tiyak ang tagumpay. Magse-celebrate din tayo ng sama-sama. Isang tagay muna sa samahang tunay. Emperador Light, gawin mong light. Drink responsibly. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Pahibalo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol, gihimo ng kapsul para mas epektibo, gisagulan kini og luyang dilaw ug mangustin. Tulo ka klaseng herbal nga gituyo pagsagol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, taas og kolesterol, ulcer, cancer, ubo ug uban pang mga sakit. Atong paminawon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule ug nang haplas sa gabon haplas oil. Ako si Junior Habon, nagpuyo sa Bansalan, Davao del Sur. Ang akong trabaho mao ang paglibor. Unya, pag humana mo og trabaho, kay sakit atong mga kalawasan, akong gihaplasan og Gabon Haplas Oil. Pagkataod-taod, naulian gayod. Daghang kayong salamat sa Gabon Haplas Oil. Paggamit na mo sa Gabon Haplas Oil. Ang Gabon Herbal Capsule ug Gabon Haplas Oil mapalit sa tanang butika. Super Radyo on board. Saksi Super June Boring. Okay, balik ta kapuso, samtang doon natin 15 minutos ng milaway, humanang ika, alas 9, dinisatong Tulumanon. Saksi! Dunay 209 ka mga beneficiaryo sa Social Amelioration Program, mga kapuso, nga duha kahigayon midawat sa kwarta nga ayuda dakpan. So 209 kabuok double claimant sa Social Amelioration Program ang nadiskubre karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Inoon dito kini sa Region 12, mga kapuso.
Adugang katikaran niya na ato ng Siron karon taon-taon kaya ato sang paminahon si Super Jessa Torrefranca. Doon ako na'y kanhis sundalo dakpan gumikan gyapon sa illegal nga droga. Super Jessa, pasok na sa detalye. Kining balita giatud kaninyo sa United Home. Basta vitamins at gamot na sulit, sabi ng mga nanay United Home. Kining balita gihatod kaninyo sa Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Super Jessa Torrefranca. Kasong kalapason o illegal nga droga ang atubangon sa usa ka kaning miyembro sa Armed Forces of the Philippines AFP kon ang kaniyang army human nga madakpan ato sa bypass operation nga gipahigayon sa Drug Enforcement Unit personnel sa Tagum City Police sa Puro Saging Barangay Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte adlong Huwebes. Sikop ang suspect na ilan si Geoffrey Molanes Villaflor, 44 anyos, sa Minyo kaniyang residente sa Sultan Kudarat. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa o ang tulo ka kaning managlahing size sa gituwa ang illegal nga droga na kaning shabu ug usa-usab ka kaning drug paraphernalia kun improvised tutor ug usa ka kaning kwartang nga makantidad kini sa 500 pesos kani matud pa nga na-assign sa 10th ID sa Kusunduluan sa Mawa Davao de Oro ang kaning nasangmit usab na suspect na sayran nga natado kining tigpayuhot matud pa illegal nga droga partikular na ang shabu. Natanggal usab sa trabaho ang suspect tungod usab sa daotang binuhatan. Kana sa atong dugang impormasyon, Super Jessa Torrefranca, DXM sa Radyo 1125 kini ang balita. Super Jessa Torrefranca. Kining balita giatud kaninyo sa United Home. Basta vitamins at gamot na sulit, sabi ng mga nanay United Home. Kining balita giatud kaninyo sa Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light, drink responsibly. Saksi! Okay, salamat Super Jessa Torrefranca. Alas 9:18 na sa atong panaguban. Miabot ngadto sa 209 ka mga double claimant sa Social Amelioration Program kon SAP ang nadiskubre sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD dito kini sa Region 12. Subot pasabot kaduha silang nidawat og nidawat sila og 6,000 permero kaduha pa gyud ni dawat og kaduha ni dawat so 12,000 sa first tranche pa lang kana mga kapuso. Kini ang nadiskubre og gikonfirma mismo ni DSWD Region 12 Regional Director Cesario Joel Espijo. Kini ilang nadiskubre sa assessment nga ilang gipahigayon human sa disbursement sa tag 5,000 nga ayuda di ay 5,000 ngadto sa mga beneficiaryo nga ilang gina-distribute gipaagi kini sa mga local government unit. Sabot pasabot do na ni kuan koneksyon ngadto sa mga LGUs, mga opisyal sa local government unit sa nasing nga mga lugar. Karaghanan pa yun sa mga nadiskubre karon nga double claimant, mga beneficiaryo or mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Agi mga taong wagi puangod. Wa man lang sila maghuna-huna sa kahimtang sa uban. Nagpahimulos ba? Unta human naman sila nidawat sa 5,000. Unya napagilain nga matingala unta sila ngano mangutana unta sila ngano man nga doble man lagi ni karon nagpahimulos karon nadakpan mga kapuso og kini giaksyonan sa atong gobyerno lalo na sa DSWD posibleng magatubang og asunto ang mga nadakpan nga mga double claimant mga kapuso. So, dire sa atong Rayon 11, napay second tranche. Basid unya, mahitabo ang susama sa nahitabo dito sa Region 12. Ang ato lamang pahimangno, kay basin sila madakpan, asunto gyud ang ilang abuton pag-abot sa panahon, mga kapuso. Alas 9:21 na sa atong panaguban na idugang report karon si Super John Ryan Calunya. Ikapito nga kaso sa COVID-19 sa Davao de Oro natala karong adlaw.
Biato ning klarohon. Kung pila po di sa Davao Region mga kapuso, kung doon na by data si Super John Ryan Calonia. Super John, pasok! Kining balita gidalit kanato sa Calabo Herbal Product. Kining orasa gihatod kaninyo sa Quick Knockdown ina sa fast as 5 seconds. Quick Insect Killer, matindi ang bisa sa murang halaga. Super John Ryan Calonia. Super Jun natala karong adlaw sa probinsya sa Davao de Oro ang usa ka bagong kaso ingon man ikapito nga kaso sa COVID-19 sa mong probinsya. Ang among babayi ang ingon man ang among pasyente usa ka 48 anyos nga babayi residente sa Nabunturan, Davao de Oro. Pinasubos impormasyon sa probinsya sa Davao de Oro ang among babayi usa ka overseas sa Filipino nga nagtrabaho sa nasod Kuwait Mayo 31, 2020 nga huwa matud siya sa Kuwait aron muli dinhi sa nasod Pilipinas Hunyo 1, 2020 miabot siya sa Manila kung asa i-isolate siya sa Manila Hotel hantod Hunyo 8. Samtang Hunyo 4, gipailam siya sa swab test sa Kininga, Manila. Miabot ang resulta sa among swab test ka Hunyo 7 o nakitang negatibo siya sa mga sakit. Miawa siya sa Manila Superior June o giabot sa Davao City katong Hunyo 10, 2020 o gidiretso siya giatod sa Davao de Oro Provincial Capital. Sa parehong adlaw sa susamang adlaw gisundo siya sa Nabunturan Municipal Local Government Unit gikan sa Capital o gidiretso siya sa isolation sa Barangay Isolation Unit subay sa protocol sa probinsya sa Davao de Oro. Subay siyang isab test kanadtong Hunyo 16 sa kasamtangang tuig sa Davao de Oro Provincial Hospital ditong dapisa sa Montevista. Samtang karong adlaw Hunyo 19 migawas ang resulta sa RT-PCR test ug nakitang nagpositibo kini sa COVID-19. Ang mga pasyente asymptomatic na o kasamtangan nakakonfine karon sa Davao de Oro Provincial Hospital sa Montevista. Samtang alang sa COVID-19 update sa Pujons din sa Davao Region karong adlaw adunay natalang 7 kabag-ong kaso sa COVID-19 gilang kuban kini sa unom nga taga Davao City samtang usa ang gikan sa probinsya sa Davao de Oro rason nga moabot na sa 447 total number of cases sa tibuok Davao Region. Samtang lima usab ka mga individual ang natalang nakarecover sa mga sakit karong adlaw. Upat niini ang gikan din sa Davao City ug usa gikan sa Davao de Oro. Samtang bago wala sa Super June pagawas og kini profile ang Department of Health 11 kalabot sa dili pito ka mga nagpositibo sa COVID-19 karong adlaw. Okay. Sige, Super Jan, ang profile mo na gusto na kong mahiwalaan. Kanang pito usan na gikan at sa tong lugar? Sa Nabunturan sa Pajun dito sa Davao de Oro, Nabunturan ang isa. So sa lungsod sa Nabunturan. Kanang unom, unsa nga mga barangay na usab kana? Yes, Dr. Pujun, dinimi sa Davao City. Usan ini ang 46 anyos nga nanukad o nagreferente sa kining Governor Vicente Duterte Agdao at Davao City. Samtang 23 anyos dito napita sa Balyok, Palomo South. Balyok in Toril District. Sige, go ahead. Yes, Dr. Pujun, tulo usab sa 23-C ilang tulo sa barangay 23. Hinihinay lang kay makuratan man ta sa imo ha. Tulo niini barangay 23-C. So ang barangay 23 manguna gina sa mga kuan. Sige, tulo. Barangay 23. Okay, go ahead. Bilang kuban kini sa 19 anyos, 18 anyos, ingon sa 25 anyos nga residente sa barangay 23-C. Samtang 37 anyos usab diha sa San Antonio, Agdao ning siyudad sa Davao. Yes. Yes, nakikasab ang nakikapito sa Pajun na nagpositibong 48 anyos nga taga Antiquera, Nabunturan dito sa probinsya sa Davao de Oro. Okay, Super John, daghan ang nangutan. Ngano man gyud nga kanunay barangay 23, barangay 22, Leon Garcia, Talumo, Buhangin ang kadaghanan nga naay nagpositibo sa COVID-19. Ano lang ni? Naobserbahan karon og base sa gipahigayon nga pagsubay nga kadaghanan sa mga nagka-COVID-19 o nataptan ning COVID-19 wala ni sunod sa protocol. Bot pasabot pananlitan barangay 23 wala sulob og face mask and then wa natuman ang gitawag og social distancing. Yes. Mo lang na ang problema karon. So ang ato lamang sublit ang nagpahimangno
sa ato mga kaigsunan nga magbatunta og disiplina. Sundo nato ang mga guidelines nga gipasunod sa atong gobyerno. Nara ninyo kung kamo ang dili mo sunod niini, kamo lang gyapon ang mga problema. Pero kung kanunay na nga inana ang sitwasyon, basig di mawala kining virus nga naghatag kanatong problema karon dinhi sa atong dakbayan, di ba? Yes, Sir President. Kadaghanan yun, barangay 23, barangay 22. Nga naman, wa nasunod ang gitawag og social distancing. Kanang distansya ba? Dikit lang yapon mga tao pagkakahig ulog yun. Susambot na lang. Go ahead, Robert Jan. Yes, Sir President. Gani, kinumduman nga kini mga naasoy nga mga barangay nga nagpositibo karong adlaw, lakip kini sa kini nga very high risk barangay dinhi usab sa Davao City. Kaya sa pagatuod sa balita sa President Ryan Caroña sa RSGM sa radio on 75, kini ang balita. Super John Ryan Caroña. Super Saksi! Okay, salamat, Super John Ryan Caroña. Alas 9:27 na sa atong panaguban. Muna'y problema karon. Magpabiling very high risk barangay kining naasoy nga mga lugar. Barangay 22, Barangay 23-C, Leon Garcia, Wilfredo Aquino, Buhangin Proper, Kabantian, Talumo, Maa. Nga naman, naay mga area din ha, or purok, nga ang mga tao, murag di mahadlok nga matakbuyan sa COVID-19, o wala sila'y pagpakabana, nga tumanon ang mga gipatuman nga sumbanan or guidelines sa atong gobyerno or protocol nga gipasunod karon sa atong gobyerno. Gahi ulo ba? Or kung dili man gahig ulo, wa kasabot kung unsay gihimo karon sa atong gobyerno nining problema ang atong giatubang. Sakit man palandungon pero mao na ang kamatuoran gayud mga kapuso. Ay ambot kung unsaon nato ni sa pagresolba. Ang ato na lamang kanunay tang manawagan sa atong mga barangay officials nga unta dili magkulang sa pagpahimangno sa ilang mga constituents sa naasing nga mga barangay nga gikonsidera karon nga very high risk areas dinhi sa atong dakbayan sa Davao. Una ta magbulag-bulag mga kapuso. Dunay pamahayag karon nga atong hatagag pagtagad, giluwatang pamahayag karon ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga sa pagkakaron mga kapuso dunay negosyasyon karon nga gipahigayon alang sa kabaguhan sa liderato sa Kongreso sa umabot nga bulan sa Oktubre. Matod pa sa atong House Speaker, although nga dili kini ang tamang panahon para istoryahan ang posibleng kabaguhan sa speakership, pero mao naman ni ang ilang nasabutan, mao na ni ang ilang ginapreparahan karon bisan nga naata karon sa grabing krisis ang gumikan ining COVID-19 mga kapuso nga atong nasanatian atong atubang karon sa atong nasod. So ginahulat na lamang karon mga kapuso kay sa pagkakaron wa pa daw sila makaibalo kung unsa ang stand karon or baruganan or kagustuhan sa presidente tungod kay ang President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Duterte, gikatakda nga mo deliver siyang State of the Nation's Address karong bulan sa Hulyo. So mga duha ka semana gikan karon mga kapuso magsuna na usab ang presidente. Now gipreparahan ang pag-ili sa liderato sa Kongreso tungod kay mo kana ang napagkasabutan mga kapuso. So ang ato lamang diri nga ang atong nasod karon naa sa gitawag og giyera, wartime mga kapuso. So ang Kongreso dako kay og papel
niining nahitabo karon nga problema sa atong nasod. O ang liderato karon ni House Speaker Alan Peter Cayetano medyo nakahatag og dako nga tabang sa administrasyon sa atong gobyerno, sa administrasyong Duterte, aron nga masolusyonan or mahatagag aksyon ang mga problemang giatubang nato karong panahon na. Pero kung ilisa nato ang liderato karon mga kapuso og laing speaker, unya magkamamo ang Kongreso, pastilan. Kung ako ang pangutan-on, dili pa panahon nga mahitabo kini mga kapuso. But ang ato lamang, ug unsa man ang sangputanan ni tanan, magdepende gyapon kini sa kagustuhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung unsa ang baruganan sa presidente kalabot sa speakership mga kapuso, nga posibleng dunay kabaguhan sa umabot nga bulan sa Oktubre, so Hunyo ta karon, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, mga 4 ka bulan gikan karon mga kapuso. So, ug unsa ang baruganan sa presidente kay kana siguro posibleng masayra nato karong bulan sa Hulyo sa State of the Nation's address sa presidente, ato lang ang hulaton mga kapuso. Pero kung ako ang pangutanon, dili na kinahanglang ilisan pa si House Speaker Alan Peter Cayetano. Maayo ang iyang pagdumala sa Kongreso, walay problema mga kapuso, no? So, naata karon sa gitawag og giyera kontra COVID. Kinahanglan tuloy-tuloy mga kapuso ang suporta sa Kongreso sa atong administrasyon. Aron nga dili magkamamo ang sitwasyon mga kapuso pag-abot sa panahon. Wala tayo oras dili sa atong panaguban. Ugma Sabado, magsugod ta sa atong Saturday edition sa Saksi mga kapuso, alas 7 ang takna sa kagabion. Nangalan karon sa atong mga kaubanan gikan technical o sa production department sa RGMA, ang Super Radio sa Davao. Kining inyong kapuso, Super June Baring manamilit nagmuingon. Kanatong tanan, mayong gabi. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. God bless mga kapuso. Board Saksi.